Ako si Kainaman. Kainamang liit, kainamang kulit, pero kainamang lupit. Kaya tara. At isi-share ko lang sa inyo mga kadilibilis kung anong preparasyon ang ginawa ni Mrs. para makamit ang kanyang pangarap na maging isang ganap na nurse. So ayun po mga kadilibilis, super proud lang po talaga ako sa aking asawa dahil sa tagumpay niya ngayon. Kaya gusto ko lang po i-share yung kanyang naging karanasan. May kwento ko lang po mga kadilibilis. Kami po parehas ni Mrs. ay nag-aral at nagtapos sa St. Joseph Academy taong 2004 po. Second year high school pa lang po ay napasagot na ako ni Mrs. Kaya ako pala po ang sinagot ni Mrs. Pagka-graduate naman namin ay parehas kami sa Manila nag-college. At parehas po kaming sa STA College Recto nag-aral. Mrs. po ay nursing at ako naman po ay IT. Fast forward na tayo mga kadilibilis. Na makagraduate naman si Mrs. ay nag-take agad siya ng board exam. Kaso hindi siya pinalad. Tapos naman ng ilang taon yung kanya pangalawang take. Sa pangalawang take naman ni Mrs. ay ganun pa rin, hindi pa rin niya naipasa. Kaya ginawa ni Mrs. ay nagtrabaho muna siya tapos nagpakasal na rin kami. Nag-business muna kami sa Manila. Nagkaroon din kami ng dalawang anak na nasa Manila kami. Tapos umuwi lang kami dito sa Mindoro nung nagkaroon ng pandemic. Tapos nadagdagan ulit yung aming anak. Kadilibilis, bali tatlo na po yung aming anak ngayon. 14 years old na rin po yung aming panganay. Kaya ngayon ay naisipan ulit ni Mrs. na mag-take. Kaya pa nga siya nung una kasi matanda na daw siya. Sabi ko okay lang yan, huwag kang mahiya, may mas matatanda pa naman sa iyo na magtitake. May trabaho si Mrs. ay tuwing gabi lang siya nakakapag self-review. Wala rin kasi kaming budget para mag-review center siya. Ginagawa niya ay nanonood lang siya sa YouTube at Facebook. Kaya noong November 11, 2023 sa pangatlong pagkakataon ay sumubok uli si Mrs. Bali 2 days yung exam niya at gaganapin ito sa Minsu, Calapan. Kaya madaling araw pa lang noong November 11 ay bumiyahe na kami. Na kahit medyo puyat at pagod pa si Mrs. ay tuloy pa rin kami at full support pa rin ako sa kanya. Ang alas 5 naman na madaling araw ay nakarating kami dito sa bayan ng Calapan. Dito na rin kami nag-breakfast at nagpalipas ng oras. Dito muna kami nag-stay sa Jollibee Calapan habang hinihintay na rin namin na lumiwanag dahil eksakto po alas 6 ng umaga ang kanyang exam. Kadilibilis, paghatid ko naman kay Mrs. sa Minsu ay naghanap muna ako ng aking matatambayan. Pumunta naman ako dito sa tabing dagat sa Barangay Patchoka. Mga kadilibilis, dito po tayo ngayon sa Patchoka, dito po sa Calapan City. Yan. Dito muna tayo mga kadilibilis tumambay para magpahangin habang hinihintay nating matapos yung first day ng exam ni Mrs. Ayos din dito mga kadilibilis dahil sa halagang 10 pisong entrance fee ay pwede na kayo ditong maligo. Kahit isama nyo pa ang inyong buong barangay ay kasyang-kasya kayo dito dahil sa lawak nito. Meron na rin sila ditong tindahan kung wala kayong mga baong pagkain. Dahil mamaya pang hapon ng tapos ng exam ni Mrs. pumunta muna ako sa sentrong pangkabataan para manood at i-cover na rin ang laban ng bayan ng Calapan at ng bayan ng Rojas. Ito po mga kadilibilis yung Intertown Basketball League Under 25 sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Pagdit lang din naman ako dito mga kadilibilis at hindi ko rin natapos dahil bigla na rin nag-text si Mrs. at tapos na daw yung exam niya ngayong araw. Kaya dumiretso na rin kami dun sa aming tutuluyan na hotel. Ito po sa Hotel Nicas and Restaurant. Matatagpuan lang po sa Doña Aurora Street, Tawiran, Calapan City. Lapit lang din po ito sa Minsu kaya saktong-sakto ito sa amin. Napakaganda dito mga kadilibilis dahil bago pa yung hotel na to. Malinis at affordable pa. Magandahan dito mga kadilibilis ay open sila 24/7. Rates po nila dito mga kadilibilis ay 385 po para sa 3 oras, 700 po para sa 6 na oras, 1,000 kung 9 hours, 1,300 kung 12 hours, at 24 hours naman ay 1,600 lang. Kung may dala kayo dito sa sakyan ay meron naman sila ditong parking. At ang pinaka nagustuhan ko dito mga kadilibilis ay sobrang bait ng owner ng hotel na to. Sobrang welcome at in-entertain niya kami dito sa kanilang hotel. At ang pinaka malupit mga kadilibilis, ayoko sanang sabihin to, binigyan niya po kami ng napakalaking discount. Sa baba naman ng hotel mga kadilibilis ay meron sila ditong resto bar. Pwede na kayo ditong umorder ng mga pagkain. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Kaya mga kadilibilis, kung may lakad kayo dito sa Calapan at wala kayong matuluyan, nire-recommend ko po ito sa inyo ang Hotel Nicas and Restaurant. At hanapin nyo lang po si Sir Chris. Salamat po! Second day naman na exam ni Mrs. ay grabe ang lakas ng ulan dito sa Calapan. Kaya bumahan na rin dito sa Minsu. Balik kalahating araw na lang daw po ang exam nila ngayon. Kaya habang hinihintay ko si Mrs. ay naghanap po na ako ng aking matatambayan. Dahil ulanin din ngayon at malamig ang panahon, masarap ngayong kumain at humigop ng mainit na sabaw ng goto. At dito po tayo napadpad sa Elon's Restaurant. Lapit lang po ito sa Calapan City Hall, along C5. Marami din po sila ditong iba't ibang putahe na mga bagong luto. Habang hinihintay ko naman yung order ko ay nagpicture at video muna ako dito. Dahil first time ko rin makapunta dito. May mga kubo na rin sila dito
kung gusto nyo ditong pumwesto. At mga ilang minuto naman ay sinerve na yung ating order na goto. Bagong luto at umuusok pa. Grabe, itsura pa lang nito mga kadilibilis ay mapapatatlong kanin ka na agad. Tapos anong dami pang lahok. Nilagyan lang natin yan ng kalamansi, konting asim at sili, konting anghang. Ito na mga kadilibilis, first bite. Thank you Lord sa masarap na pagkain na to. At dito mo ako dinala. Saktong-sakto ito mga kadilibilis sa mga biyahero na papuntang Calapan. Saktong-sakto rin po ito at madadaanan nyo lang ito. Sarap at tiyak na kayo'y mabubusog. Muli, ito po ang Ate Elon's Restaurant. Matatagpuan lang po dito sa Calapan City. Salamat po. Pagkatapos naman na exam ni Mrs. ay kinamusta ko siya. Sabi niya ang hirap daw ng exam. Masakit na din daw ang ulo niya. At baka hindi na naman daw siya makapasa. Pero syempre, dapat palakasin pa rin natin ang loob ni Mrs. Sabi ko, tiwala lang, ikaw pa makakapasa ka niyan. Kaya after 2 weeks mga kadilibilis, eto na po yung result. At sa wakas, nakapasa na po si Mrs. Syempre mga kadilibilis, sa tuwa ay napaiyak ako noon. Bunga paghihirap at puyat ni Mrs. Buong pamilya ko at buong pamilya ni Mrs. ay proud na proud sa kanya. Syempre, nagkaroon na ng nurse ang aming pamilya. Makalipas ang 14 na taon, eto na at naging ganap na nurse ang aking asawa. Na kahit may edad na siya, ika nga better be late than never. January 13, 2024 naman ay schedule na ng oath-taking ceremony ni Mrs. Gaganapin ito sa PICC Pasay City. Kaya lumuwas kami pa Manila. Kitang-kita sa mukha ni Mrs. kung gaano siya kasaya ngayon. Sabi nga nung iba, dapat daw dati pa siya nag-exam. Ulit-ulit lang daw ng pag-take kasi only take naman daw. Pero ito siguro mga kadilibilis yung binigay ni Lord na oras na maging ganap na nurse after 14 years. Kaya unang-una ay nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos. Dininig niya yung panalangin namin mag-asawa. Ang mga anak namin na nagpapalakas ng loob lagi kay Mrs. Kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid. Yun rin ang dahilan kaya kinaya ito ni Mrs. Pagkatapos naman ng oath-taking ceremony ni Mrs. Dumiretso na rin kami umuwi ng Mindoro para kunin ang lisensya niya sa Minsu. Talagang ganap na isang nurse na ang aking asawa. Napakabuti talaga ng Diyos. Kadilibilis dahil nakapasa nga ang aking asawa ay may nag-offer na rin na iilan na trabaho sa kanya. Naimbitahan din siya na maging guest speaker sa aming alma mater school sa St. Joseph Academy para magbigay ng isang inspirational message sa mga estudyanteng nalalapit na magkolehiyo. Hindi naman yan tatanggahan ni Mrs. at isang karangalan din yan para sa kanya. At ito po mga kadilibilis at paparinig ko sa inyo ang mensahe ni Mrs. Ang kanyang inspirational message. Nurse Christine Grace M. Fabregas. Hello, dear Josephites. Good afternoon po sa ating lahat. To our principal, Ma'am Sheila de la Cruz, teachers, faculties, and guests. Papalang hapon po. Ako po ay nagpapasalamat sa pag-imbita na ito ng aking alma mater. Umagbita ko dito year 2004. Halos mag-20 years na pala nakagraduate ko. Hindi ko din nakalain na maiimbitahan ako na magsalita sa harap mo. Ang nakaramihan, high school days daw yung pinakamasayang school days. Totoo din naman kasi dahil dito ko nakilala yung asawa ko. Last night ko din yung high school. Mag-invita ko dito, itong-ito ako. Wala kasi akong plan kung ano ba talaga yung gusto ko maging ako. In short, hindi ako katulad ng iba na maging ganito, ganyan, pagtanda. Kaya naman ang enrollment ng college, gulong-gulo yung utak ko. Sa totoo lang, naghanap ako ng schools at nag-enroll ay few days na lang enrollment na. At ang napili kong course ay yung ayaw ko pa. Nursing, takot ako sa dugo, takot ako sa hospital. Actually, hindi talaga ako pumili nun, yung pinsan ko. Kasi nga wala ko yung isip ko, yung hindi man kasi talaga yung nursing ng mga type na yun. Kaya sige, go nyo na lang. Mga panahon na bahala na. Ang mahalaga makagraduate ako. Yun na lang yung naisip ko at dahil hindi ko naman talaga gusto ang ginagos kong career, sobra akong nahirapan. Andun yung 3rd year ako, nagsabi ako sa parents ko na magpapalit ako ng course. Kasi hirap na ako. Pero dahil ang number 1 goal ng papa ko, kung ano ang kinuha mong kurso, tapusin mo. Kaya naman kahit mahirap, ay pinilit ko talagang tapusin. Yun din siguro ang dahilan, kaya di ako nagseryoso sa review para sa board exam. Wala na akong care kung di man ako makapasa, kasi ang naisip ko, ang mahalaga, graduate naman ako. Hanggang sa after graduation ay nabuntis naman ako agad. Yun na din siguro ang nag-lead para lalo akong tamarin, kumuha ng board at hindi i-pursue yung tinapos ko. Hanggang magka-board na yung iba ay hindi naman rin
ko yung sinimulan ko at hoping na ipagpatuloy ko. Ngayon, proud akong sabihin na ako si Christine Grace Magracia Fabriag, RN. Kaya sa inyo, mga dear students, kung ngayon pa lang ay may pangarap na kayo, ngayon pa lang binabati ko na kayo ng congratulations. Dahil alam ko, matatapos nyo ang sinimulan nyo dahil lahat ng pinapangarap ay pinagsisikapan. Bukod sa inyo ay ang mga magulang na sumusuporta sa inyong pag-aaral ang number one na magiging masaya at magiging bunga ng inyong mga pangarap. Tandaan nyo, bago kayo nangarap, sila ang unang nangarap para makatapos at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Kaya sana panghawakan niyo yung nasa Bible, Colossians 3, verse 23 to 24. Do your best and let God do the rest. Congrats, good luck, and God bless sa inyong lahat. Sa ating lahat, lipad, Josified, lipad. Thank you so much. Big hope, big love, big everything. Every life is a big life to be lived. Big hope, big love, big everything. Big hope, big love, big everything. You were 24/7. Thanks for watching. So sweet, that kind of vibe.